For today's daily devotion, it's March 1, guys, 2026. A life of worship and waiting. May story na naman to, guys. And then, pero babasahin ko lang muna yung verse. Began to give thanks to God and to speak of Him to all who were waiting for the redemption of Jerusalem. Luke 2:38. So, babasahin ko lang muna, guys, and then share ko sa inyo. Babalik ako. Grabe, nagkat ng attention ko yung sinabi dito na imagine the incredible blessing Anna received to Jesus Christ with her own eyes. Her years of worship, waiting, and unwavering faith led her to the divine moment. It reminds us that no season of waiting is wasted. When it's spent with God like Anna, my role is to worship, devote myself to prayer while waiting for the best part that God has prepared for me. Actually, yun nga eh. Di ba may mga feeling tayo na parang, Lord, kailan ba to? Bakit ang tagal? Lord, ganito, ganyan. Lord, gusto ko na to. Gusto ko na ganyan. Lord, please. Makaawa pa tayo kay Lord. Pero hindi natin na-realize na mas perfect pa rin talaga yung timing ni God for us. Alam mo yun? Kasi tayo nagde-depend lang tayo sa gusto natin, hindi sa gusto ni Lord. Kaya ako ngayon, pag may hindi magandang nangyayari, siguro may, hindi naman siguro, for sure may purpose to. Sige Lord, ano lang ako, susunod lang ako sa'yo. Pag may season of waiting naman ako, sige Lord, alam mo naman yung perfect timing dyan. So, hindi na ako magmamadali. Ayoko na. Kasi the more nagmamadali ka, parang ang selfish mo, gusto mo lang siya for your own sake lang, siya for your own good lang. Hindi mo nakikita yung picture kasi ng future, hindi mo nakikita yung alam bang gustong ituro ni Lord sa akin? Gusto natin palaging sa atin lang talaga. So, yun, and wag natin masyadong, pag may katulad namin, katulad ko, pray ako ng pray na Lord, sana maayos na yung kotse namin, ganyan. Pero kung iisipin ko siya buong hapon, kung gusto ko siya talaga, stress lang ako, guys, na talagang mamadaliin ko lahat and everything, hindi. Pero ako ngayon, sabi ko, sige Lord, alam mo naman, enjoyin ko na yung moment ngayon. At enjoyin ko siya, mag-aantay na lang ako sa resulta kung kailan mo talaga siya ibibigay. Kasi alam mo naman eh, kasi God can do miracles tomorrow. Pwede na to sa isang araw. Pwede naman yun eh, pero may purpose habang nag-aantay tayo, guys. So, yun lang naman. And nakalagay ito, prayer. Heavenly Father, thank you for touching my heart with the story of Anna. Help me to be like her, faithful in prayer and devoted to you. I lift up my heart, my mind, and my life to you, Lord, that I may discover the good things you have in store for me. In Jesus' name, amen. So, yun nga. Kung nasa season tayo ng waiting, okay lang yan. Wait lang tayo. Ayoko rin madaliin lahat. Kasi alam naman ni Lord, kasi 24 hours, kayang baguhin ni Lord yung life natin. Kaya baguhin ni Lord yung sitwasyon natin. So, yung katulad ko, nag-wait ako kung kailan matatapos yung car namin. Habang nag-aantay ako, enjoyin ko na lang yung moment na anong meron ngayon. Kasi kung iisipin ko siya, mamadaliin ko siya, wala talagang mangyayari, guys. So, yun lang. At sana ganoon din kayo, i-practice nyo yun, guys. Kasi para malas din yung disappointment natin, ma-disappoint tayo. At minsan nakakagawa tayo ng nakakainis na sa ibang tao sa sobrang wala tayong pasensya and also yun lang. And sana maging aware din tayo at pag tayo mawala ng pag-asa, pag si God hindi pa sinasagot yung prayer natin. So, yun lang. Have a blessed day, guys.